Itong topic natin ngayon, hmm, ah, reaksyon natin ito doon sa interview kay Sara Duterte ng mga vloggers na DDS. Hmm? Sumalang sa interview si Sara Duterte sa mga vloggers ng DDS, sila Banat Bay, doon sa programa ng SMNI. Mahaba-haba yung interview sa kanya, hindi ko naman pinanood lahat. Pero isa doon sa sinabi ni Sara Duterte, mayroon na siyang na-recruit na vice president niya, running mate niya, last year pa. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Ngayon, mga kabunyog, sabi ni Sara, itong vice president niya ay napili niya na ito last year pa. Na-recruit niya na ito. Ang tanong, sino kaya ito? Bakit ito ang napili niya? Yan. Pinaliwanag ni Sara yan. Ang posibleng maging running mate ni Sara. Marcoleta, Amy, Rubin, saka si Bongo. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, paano natin malalaman kung sino ang posible dyan sa apat na yan? Marcoleta, Amy, Rubin, Bongo. Para malaman natin kung sino kaya dyan, yun mismong sinabi ni Sara. Yun ang ano natin. Yun ang pagbasihan natin. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba ang sinabi ni Sara? Sino, bakit? Mamaya. Para naman may ano tayo, may excitement. Unahin muna natin. Unahin muna natin si Amy Marcos. Sige nga. Unahin natin si Amy Marcos. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Amy Marcos, mahirap itong si Amy. Mahirap itong si Amy dahil nung mag-announce si Sara Duterte na tatakbo siyang presidente sa 2028, ang nag-endorse kay Amy Marcos, si Rubin Padilla. Nandun si Rubin Padilla sa lobby ng Senado. Pagkatapos, in-interview si Rubin Padilla ng media. Ano pong reactions nyo sa sinabi sa pagdeklara ni Sara, ni VP Sara na matatakbo daw siyang presidente sa 2028? Ay syempre, sabi ni Rubin Padilla, ay syempre, suportado ko namin yan. Suportado ko yan. Kayo po ba? Hindi po ba kayo tatakbong vice president niya? Sabi ni Rubin Padilla, hindi ako. Ito, si Manang Amy. Kasi dumaan si Amy sa likod niya. Ito si Manang Amy. Ito yung malakas. Girl power. Sabi niya. Tapos lumabas na ngayon yung pangalan ni Amy. Girl power daw, sabi ni Rubin. Pagkatapos, dream team daw yon, dream team. Pero ang reaksyon kaagad ni Yusek Claire Castro, ano yan? Itim yan. Itim. Yan ang linyada ng kadiliman. Parang yung line-up na yon, linyada ng kadiliman. Team itim, sabi ni Yusek Claire Castro. Pero ang matinding reactions kay Panelo, mga kabunyog, binasa ko yung reaksyon ni Panelo tungkol kay Amy Marcos. Ay, grabe to. Sabi ni Panelo, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala ka pang utang na loob. Yung kombinasyong Marcos Duterte, magkakalit-silitsi na nga. Ay yung kombinasyong Marcos Duterte, nagkalit-silitsi na nga. Tapos bibigyan mo ng Duterte Marcos, babalik ka rin mo. Ganon din yun. Kaya, matindi, no? Si Salvador Panelo, si Attorney Panelo, DDS ito. Pero hindi siya sang-ayon kay Amy. Sabi niya, yan si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling yan, na wala pang utang na... Matindi. Matindi yung bira ni mga kabunyog. Matindi yung bira ni Panelo kay Amy. Talagang direkta ang tira ni Panelo. Yang si Amy Marcos, napakabalat kayo niyan. Sinungaling na wala pang utang na loob.
nagkalitsi-litsi nga daw sa Marcos Duterte, ay kung bibigyan mo ng Duterte Marcos, baliktarin mo, ganun din yun. Sabi yan ni Panelo. Pero, yan din yung um, yan din yung reactions ng marami. Hindi katanggap-tanggap si Amy na maging running mate ni Sara. Hindi katanggap-tanggap. Si Ruben Padilla lang yung nag-float ng pangalan ni Amy. Si Ruben Padilla lang. Pero yung iba, hindi. Ayaw kay Amy. Kaya nga, grabe na ang ginawa ni Amy. Sinakripisyo niya ang pamilya niya, yung dugo niya. Grabe ang ginawa niya sa kapatid niya. Para ipakita sa mga Duterte supporters na totoo siya na pro-Duterte, sinira niya ng todo ang kapatid niya. Naalala niyo yung speech niya doon sa Iglesia ni Cristo. Ang haba ng mensahe niya doon. Pero hindi pa rin siya pinagtitiwalaan ng mga DDS. Yun nga, si Panelo na mismo nagsabi, sinungaling yan, balat kayo yan. Kaya, yan yung problema kay Amy Marcos. Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya masasabi natin na sa posibleng maging Vice President ni Sara Duterte, sabi ni Sara, na-recruit niya na ang posible niyang Vice President. Sa tingin ko, alisin na natin yung pangalan ni Amy Marcos doon. Kasi wala talaga eh. Wala talaga. Saka mapapansin nyo, si Ruben Padilla kaagad-agad binawi. Malakalipas lang ang ilang araw, hindi na si Amy Marcos ang binabanggit ni Robin. Sabi ni Robin, ako, handa naman akong maging Vice President. Madali lang naman yan. Advocacy lang yan. So, makikita nyo, hindi niya na tinutus up si Amy Marcos. Siguro napagsabihan na siya. Siguro napagsabihan si Robin. Senator Robin, wag mo na uling babanggitin si Amy. Magre-react ang maraming DDS, hindi kumbinsido kay Amy. Kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, kung sa tanong, si Amy kaya ang napili ni Sara na running mate niya, mukhang malabo. Malabo. Kasi nga, si Amy mismo, marami ang reactions ng mga DDS. Hindi talaga siya. Walang tiwala kay Amy. Mga kabunyog, mga kababayan. Kahit na grabe na ang ginawa niyang paninira sa kapatid niya, hindi pa rin siya pinagtitiwalaan ng mga DDS. Yun na nga, ang may pinakamatinding bira sa kanya, si Panelo mismo. Napakabalat kayo daw at napakasinungaling. Imaginein mo yan. Sabihan ka ng ganun, na napakabalat kayo mo at napakasinungaling. So wala na. Kumbaga, sa option siguro na si Amy ang maging running mate ni Sara, kung i-consider yung mga DDS mismo, hindi. Kasi parang masyadong galit ang mga DDS sa Marcos na hindi nila mabanggit yung Duterte Marcos. Ay kung Duterte Amy naman, dumi. Dumi. Kaya nga, kahit si Yussi Claire Castro, ang tawag dyan, sabi kasi ni girl power. Parang dream team. Pero sabi ni Yussi Claire Castro, hindi. Pag si Sara at si Amy, ang tawag dyan, team-itim. Yun ang tawag ni yun ang tawag ni Yussi Castro sa team na yan. Team-itim daw. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, inisa-isa natin si Amy, hindi. Si Robin, hindi. Si Bongo, hindi. Sino kaya ang sinasabi ni Sara na napili niyang Vice President? Ipakita na natin yung sinabi ni Sara. Ano ang description ni Sara sa napili niya? Ito. Yan. Sabi ni Sara Duterte, yung nire-recruit ko na Vice President, na-recruit niya na daw yan last year pa.
Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan para ako nakatutok sa trabaho ng presidente. O, yan. So kayo nang mag-isip. Ang sinasabi ni Sara, kung siya ay maging presidente, ang focus niya sa pagpatakbo ng bansa bilang presidente. Ang tanong sa kanya nung nag-i-interview, sila Banat Bay, ano po ang gagawin ninyo sa mga nakagawa ng krimen sa bayan? Ay siyempre, pag sinabi mong nakagawa sa krimen sa bayan, yung tinitingnan ng mga Duterte, nakaaway nila. Sino yan? Siyempre, sila Marcos yan, Romualdez. Siyempre, para sa kanila, ang ginagamit nilang term, yung nakagawa ng mali sa bayan. Pero ang ibig lang naman sabihin ng nakagawa ng mali sa bayan para sa Duterte, yung kaaway nila. O sino yan? Marcos, Romualdez. May listahan si dating Commissioner Guanzon. Pinagtatawan nga nila Llamas yun kasi kasama sila doon. Siyempre kasama si Tory doon. Siyempre kasama si Buying doon. Anong gagawin doon sa sinasabi nilang mga nakagawa daw ng mali sa bayan? Pag sinabi mong mali sa bayan, malamang ang sinasabi nila dyan, kaaway ng Duterte. Ang sabi ni Sara, yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan para ako nakatutok sa trabaho ng presidente. O di kayo na ngayon mag-isip. Kung ganyan ang iniisip niyang Vice President, siyempre legal yan. Anong gagawin mo dyan? Kakasuhan mo yung mga kalaban mo o yung mga tingin mo gumawa ng mali sa bayan at sa kanila, sa Duterte. O di pwedeng gagawin niya yan na Justice Secretary. Ibig sabihin, miyembro ng gabinete yung Vice President niya, ang ibibigay niyang pwesto, Justice Secretary. Sino yon? Kumbaga mga kabunyog, mga kabayan, doon pa lang, hindi niya man yan pangalanan, pero kayo naman ang makakapagsabi, parang malinaw na, Diba? Parang malinaw na kung sino eh. Sige nga, sabihin niyo kung sino kaya yan. Kung hindi pwede si Amy, kasi pinag-discuss na natin kanina, kung hindi pwede si Robin, hindi rin pwede si Bongo, o sino? Ay ang isang nababanggit na Vice President na tinutulak si Marcoleta eh. Siya ang ini-endorse ng Partido Reforma ni Bebot Alvarez, dating speaker noon. Sabi ng Partido Reforma, kung silang tatanungin, kung gusto nilang maging Vice President ni Sara, si Marcoleta. Pasok kaya si Marcoleta dyan sa sinasabi ni Sara? Sa tingin nyo, sabi ni Sara, ang Vice President niya, yan ang maghahabol daw sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ang sinasabi niyang gumawa ng mali, yung gumawa ng mali sa kanila, sa tingin nila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.